Makalipas ang ilang sandali ay nakapasok na silang lahat sa dungeon. Habang nagpapahinga sila ay lumapit si Selma kay Orhan at binanggit niyang maganda raw tingnan kung gaano nakainit ang pakikitungo ng mga bata sa kanya nitong mga nakaraang araw. Inamin ni Orhan na medyo nag-alala siya kung paano siya pakikitunguhan ng mga bata matapos lumabas ang artikulo sa pahayagan, pero tinanggap pa rin siya ng lahat at naalala ni Selma na narinig niyang pinag-uusapan ni Orhan at ng mga bata si Albert kanina, kaya ikinwento niya kung gaano kasakit ang pagkawala nito para sa Silver Rabbits. Pagkatapos noon ay natalo ng Hero Party ang Black Dragon subalit sobrang hirap ng laban, kaya alam ni Orhan na hindi namatay si Albert dahil mahina siya kundi dahil lang sa malas na mga pangyayari. Nagpatuloy si Selma at iginiit kung gaano kahirap humanap ng taong kayang pumalit sa puwang na iniwan ni Albert sa guild. Alam ni Orhan na sinusubukan siyang i-recruit ni Selma ngunit hindi siya interesado at sinabi niya na hindi kailangan ng isang party ang dalawang enchanter, at naiintindihan iyon ni Selma. Ngunit dahil sinabi ni Orhan na lilipat siya sa swordsmanship at iniisip pa rin ni Selma na magiging mahalagang miyembro siya ng team, pagkatapos nito ay opisyal nang nagsimula ang misyon at ipinaliwanag sa lahat ang plano bago sila umalis. Sina Orhan ay naitalaga sa Group 10 kaya't sila ang nasa pinakadulo ng formation, ibig sabihin lang nito ay sila ang itinuturing na pinaka-promising na grupo at doon ay medyo kinakabahan si Sofia dahil halos sila na lang ang nasa likuran. Subalit sinabi ni Orhan na mahalagang karanasan ito. Dahil sa komplikadong ayos ng dungeon, kailangan nilang matutong mag-navigate ng mag-isa sakaling mahihiwalay sila sa iba at sumang-ayon si Logan kay Orhan, ngunit hindi pa rin gusto ni Caroline ang ideya na maaaring mawala sila sa loob ng dungeon. Ipinaliwanag ni Orhan na kaya mahalagang maglaan ng oras sa pangangalap ng impormasyon bago ang dungeon dive lalo na ang mga mapa ng loob ng dungeon, para hindi sila mabigla sa mga hindi inaasahang pangyayari. Dahil dito ay hiniling ni Caroline kay Orhan na ibahagi ang kaalaman niya, dahil mas malalim na ang narating niya sa dungeon kaysa sa kanilang lahat at gusto nilang matuto tungkol sa pinakamalalalim na palapag. Walang nakitang problema si Orhan sa pagsasalita tungkol dito kaya't sinabi niya na ang mga lower floors ay opisyal na nagsisimula sa floor 76, at ang mga palapag mula roon ay kadalasang may tema ng yelo o nyebe. Tungkol naman sa pinakamalalalim na palapag ay nagsisimula iyon sa floor 91, ngunit halos hindi na siya nakapagpaliwanag ng maayos dahil paulit-ulit siyang ininterrupt ng iba sa dami ng tanong nila. Samantala sa ibabaw ay dumating si Luna sa Adventurers Guild kasama ang natitirang miyembro ng Hero Party, agad niyang hiniling na makausap ang Guildmaster dahil may mahalaga siyang sasabihin at ipinahayag ng isa sa mga receptionist na si Eleanor na kasalukuyang nasa meeting ang Guildmaster. Kaya kailangan munang maghintay si Luna. Ngunit nagmamadaling sinabi ni Luna na wala ng oras dahil kailangan nilang agad na force teleport palabas ng dungeon ang lahat, bumalik sa dungeon ang eksena at nagpatuloy ang grupo sa paglalakbay sa loob, ngunit unti-unti na nilang nararamdaman na may mali. Una sa lahat ay matagal na silang hindi nakakakita kahit isang halimaw man lang at sa isang kwartong ganito kalaki, dapat ay napakarami na nilang nakakasalubong at tinanong ni Logan si Orhan kung ganito ba talaga karaniwan ang isang floor, ngunit binanggit ni Orhan na hindi pa niya kailanman naranasan ang ganito. Para bang natatakot ang lahat ng halimaw sa isang bagay subalit wala siyang ideya kung ano iyon, nagsisimula ng mainip si Caroline dahil gusto na talaga niyang lumaban at parang sinadya ng tadhana, may isang nag-iisang goblin na biglang lumitaw sa malapit. Agad itong sinugod ni Caroline at sinubukan siyang pigilan ni Orhan at binalaan na huminto dahil sapat ang lakas ng goblin para pabagsakin siya sa isang atake lang, ngunit tuluyan siyang binaliwala ni Caroline at dahil dito ay napilitan si Orhan na iligtas siya at agad niyang nilagyan ng debuff ang goblin, upang maglaan ng oras para mapapabagsak ito ni Caroline. Masayang inanunsyo ni Caroline na natalo na niya ang goblin, ngunit agad siyang pinagsabihan ng iba na sobrang delikado at katangahan ang ginawa niya at sa una ay wala siyang pakialam, ngunit ipinaliwanag nila na kung wala roon si Orhan ay maaari siyang napahamak. Kung nangyari iyon ay mapipilitin sina Sofia at Logan na iligtas siya, na maglalagay sa buong party sa panganib at napagtanto ni Caroline na mali siya at humingi ng paumanhin, sinabi ni Orhan na hindi niya iyon isusumbat basta mas maging maingat na lang siya sa susunod. Sa katunayan dahil gustong-gusto ni Caroline ang pakikipaglaban sa mga halimaw kahit isa siyang defender, inalok siya ni Orhan na turuan ng isang espesyal na teknik na tinatawag na active defense at agad na na-excite si Caroline at hiniling na ipaliwanag niya ito.
Ipinaliwanag ni Orhan na ang active defense ay isang paraan ng pag-akit sa mga atake ng kalaban upang manatili itong abala habang naghahanda ang mga kakampi ng counterattack. Lahat ng nilalang ay kailangang maghanda muna ng galaw bago umatake, pero kung maaantala nila ang paghahandang iyon ay maaari nilang pansamantalang mapigil o ma-stun ang kalaban. Para magawa ito ay kailangan nilang pag-aralan ang attack patterns ng kalaban at umatake sa mismong sandaling malapit na itong umatake. Sa tingin ni Caroline ay napakaastig ng ganitong paraan ng paglaban, subalit pinaalalahanan siya ni Orhan na hindi ang pagkatalo ng halimaw ang pangunahing layunin niya. Ang mahalaga ay mapigilan niya ang kalaban hanggang handa na ang kanyang mga kakampi. Sinabi ni Caroline na naiintindihan niya iyon at samantala sa ibabaw ay nakikipagpulong ang Guildmaster sa Hero Party. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kailangang ipatawag siya ng biglaan. Si Luna ang nagsalita at sinabi na kailangan nilang agad na F-Force teleport palabas ng dungeon ang lahat. Nag-alinlangan ang Guildmaster dahil napakalaki ng mana na kailangan para sa ganitong kalaking teleportation, at hindi nila ito pwedeng gawin kung hindi seryosong emergency. Ngunit ipinaliwanag ni Luna na mas seryoso pa sa seryoso ang sitwasyon at ayon sa kanya, ang Black Dragon ay nakalusot sa kanyang Fickle Gate at ngayon ay nasa isang random na floor sa loob ng dungeon na kung walang gagawin, may makakatagpo rito sooner or later. Gayunpaman ayon sa mga patakaran ay kailangan pa ring magsagawa ng formal na diskusyon ang Guildmaster bago niya ma-activate ang Force Teleport, habang nangyayari iyon ay bumalik muli ang eksena sa dungeon. Tinanong ni Logan si Orhan kung maaari ba siyang turuan ng debuff magic. Ngunit sinabi ni Orhan na hindi iyon magandang ideya dahil napakahirap nitong aralin, ang bisa ng debuff spell ay nakadepende sa magic resistance ng target. Para magamit ito ng maayos ay kailangan ni Logan na lubos na maunawaan ang spell at malaman ang magic resistance ng bawat halimaw sa dungeon. Bukod pa roon ay hindi rin gaanong epektibo ang debuff magic sa mas malalalim na floors, kaya hindi ito praktikal bilang pangunahing skill. Gayunpaman ay may isang trick si Orhan na alam na maaaring maging kapaki-pakinabang. Itinuro niya ang isang pares ng mga lobo na papalapit sa kanila at sa halip na umatake, naghintay lang si Orhan at makalipas ang ilang segundo, parehong nahulog ang mga lobo sa isa sa mga patibong na inihanda niya kanina. Namangha ang lahat dahil wala pa silang nakikitang ganitong klaseng diskarte noon, kaya ipinaliwanag ni Orhan na isa lang itong simpleng trick na sobrang kapaki-pakinabang para maiwasan ang mga kaaway na palihim na makalapit sa party, habang sumusulong sila sa dungeon. Sinabi niya kay Logan na mainam kung matutunan niya ang teknik na ito, dahil trabaho ng isang enchanter na panatilihin ang bentahe ng party sa loob ng labanan at pagkatapos nito, hinarap ni Orhan si Sofia at sinabi na kung gusto niyang mas lumakas, dapat niyang matutunang gumamit ng parallel casting. Kaya na niyang gumamit ng special grade spells, ngunit ang ganitong uri ng mahika ay nangangailangan ng oras bago tuluyang ma-activate at kung matututo siyang mag-parallel cast, maaari niyang simulan ang ikalawang spell habang kalahati pa lang ang unang spell, para mabawasan ang patlang sa pagitan ng mga atake. Medyo mahirap itong aralin ngunit ayon kay Orhan, kahit sino ay kayang matutong mag-cast ng kahit dalawang spell ng sabay basta sapat ang oras at pagsasanay. Kaya sinabi niya kay Sofia na subukan ito kapag tapos na ang misyon. Dagdag pa niya na maaari naman siyang magpaturo kay Selma sa susunod, ngunit binanggit ni Sofia na mas gusto niyang si Orhan mismo ang magturo sa kanya at nagulat si Orhan sa paliwanag niya at gusto sana niyang tumanggi, ngunit hindi niya kayang humindi sa ganoong mukha kaya't pumayag siyang sanayin siya sa ibang araw. Samantala sa ibabaw ay handa na sa wakas ang paghahanda para sa force teleportation. Kapag tuluyang na-charge ang spell na agad itong i-activate ng Guildmaster at pagkatapos nito, sinabi niyang gusto niyang bumalik ang Hero Party sa dungeon upang talunin ang Black Dragon. Nang marinig ito ay natataranta ang lahat dahil alam nilang wala silang kakayahang talunin ang halimaw na iyon, sinubukan ni Anneli na magdahilan at sinasabing kailangan pa nila ng oras para makabawi mula sa huling laban. Ngunit pinutol siya ni Luna at iginiit na babalik sila sa dungeon sa lalong madaling panahon upang patayin ang dragon at mayroon lamang siyang isang kahilingan. Sa loob naman ng dungeon ay nakarating na ang grupo sa boss room ng floor, dahil masyado itong advanced para sa mga recruit at ang mga supervisor na lang ang hahawak sa laban, sumugod si Orhan sa unahan kasama ang iba pang supervisor. Pagkasimula ng laban ay agad niyang inakit ang atensyon ng troll upang maabala ito habang naghahanda ang iba sa pag-atake. Mahusay na kinontrol ni Orhan ang galaw ng labanan at dahil dito,
napatumba nila ang troll sa loob lamang ng ilang minuto at naging maayos ang takbo ng lahat. Ngunit sa panig ng Hero Party ay sobrang sama ng sitwasyon at papunta na sila pabalik sa dungeon na si Luna ang nangunguna, ngunit nagtataka ang iba kung bakit hiniling niya sa Guildmaster na i-teleport palabas muna ang mga tao mula floor 40 hanggang 50. Ipinaliwanag ni Luna na iyon ay dahil malamang naruroon si Orhan sa mga palapag na iyon, at kakailanganin nila ang tulong niya kung balak nilang talunin ang dragon at sa panig ni Orhan, nakarating na sila sa boss room ng ika-50 palapag at kakapatay lang nila sa crab monster. Dahil dito ay opisyal nang natapos ang misyon subalit ng akala ni Orhan ay maaari na siyang magpahinga, biglang nagbitak ang espasyo sa itaas nila at biglang lumitaw ang Black Dragon, na nagdulot ng matinding takot sa lahat.